Blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Cavite page. God is good all the time. 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 Amen. Praise the Lord. God is good all the time. And all the time, God is good. Good evening to everyone. Welcome sa ating OPM, our online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Comfy Church. And again, my name is Brother Huge Espiritu. Ipagpalang gabi po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon, and we are glad mga kapatid, no, na to see you again sa ganitong gawain at yung Monday, no, ibahagi rin yung ating mga kapatid sa pananampalataya at marami pa, no, na gagawin ng ating Panginoon at maglalagay pa siya ng mga servant o mga tagapagsalita o sharer dito sa gawain ito. At salamat sa Panginoon at patuloy lang, huwag tayo magsawa sa gawain ito. At let us grow, no, mga kapatid, into His presence. At alam mo yun, na kapag tayo lumalago sa pananampalataya, lumalago rin ang ating mga pagpapala. Amen! Praise the Lord yan! Comment down in our chat box. Amen! Praise the Lord! And don't miss, mga kapatid, to watch also our recorded online Sunday service, no? We are recording it every Sunday so that everyone can see it from Monday to Wednesday. Praise the Lord. Amen. At bago ang lahat, mga kapatid, mag-pray muna tayo. Hingi tayo ng paggabay sa Panginoon at tayo ay manalangin. Praise the Lord. Glory be to God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, Holy Spirit. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito at sa mga pagpapala pa sa araw-araw na mga provision, Panginoon. Lord, lahat ng mga ito ay nagmumula sa iyo. At salamat sa mga pagpapalang ito dahil patuloy, Panginoon, ang pagbabasbas, ang pag-iingat, Panginoon, sa aming mga gawain at pagpapala sa aming mga gawain. Salamat, Panginoon, sa iyong liwanag. At ito'y nasisilayan, Panginoon, ng lahat ng tao. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, and we praise you, Father God. Make this platform become victorious every day, Lord God. At tulungan mo, Panginoon, ang iyong mga manggagawa at yung mga members, Lord God. Tulungan mo sila, Panginoon. At yung mga new blessing, Lord God, tulungan mo sila na manampalataya at manalig sa iyo lamang, Panginoon, at sumamba, magpuri sa dakilang Diyos, sa makapangyarihang Diyos. Salamat po, Panginoon, and make this OPM fruitful for everyone, Lord God. At dalangin namin for the blessing of wisdom, knowledge, and understanding. Salamat po, Panginoon. All of this we pray in your mighty name, in Jesus' name. Amen! Praise the Lord! Glory be to God! Hallelujah! Ayan, good evening sa ating lahat, and salamat sa gawain ito sa ating OPM, our online prayer meeting here at Jesus Comfy Church. At kung tayo magsawa sa pagtatag, be a digital evangelist, ika nga, sa pag-share, sa pag-like, no? Huwag tayo magsasawa hanggat ang Panginoon ay hindi nagsasawa sa atin. Amen! At salamat sa Panginoon. Now we are on the 4th day of our prayer and fasting. Yuhuu! Salamat sa Panginoon at ilang days na lang bukas, no, magtatapos. Pero sa mga servant leader hanggang Sabado yan. Amen. Hallelujah. At ayan, we have learned. Ano ba yung mga natutunan natin, mga kapatid, ng day 1 hanggang day 3, no? Ano ba yung mga lessons na binahagi ng ating mga kapatid? Ito nga sa Exodus 14, no, yung kapangyarihan ng
ating Panginoon. The power of God reveals to the people of Israel at pinakita rin sa mga Egyptian. No? Grabe si Lord. Yung mga 10 plagues, nakita naranasan ng mga Egyptians yun nung panahon nila. Pero alam mo, mga kapangyarihan din ng ating Panginoon. At doon nakita natin yung pagbubukas ng Red Sea, no? Nakadaan doon yung mga bayan ng Israel, yung mga palataya ng ating Panginoon. At doon, dito nagkaroon ng freedom ng Israelites. Kaya salamat sa Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon. Day 2, no? Yung first king, 17 verse 18, alam mo yung magnificent provision ng ating Panginoon. Alam mo yun, mamanghain ka na lang ng ating Panginoon katulad ng binigay ng pagkain kay Elijah. Dito nga pinapadalan siya ng uwak. At alam mo yun, yung ganun din yung widow, no? Na naranasan niya yung kapangyarihan ng Panginoon through Elijah na kukunti na lang yung arena kukunti na lang yung oil, no? Ibibigay ko pa ba sa'yo, Elijah? At sabi ni Elijah, magtiwala ka at bibigyan ka ng Panginoon ng siksik liglig at umaapaw. Praise the Lord. At kung gusto mo maranasan yung kapatid, siksik liglig at umaapaw, palataya ka lang, sumunod ka sa Panginoon. Yung day 3, yung kay Jonah, no? At dito, pinapakita about the authority of God. Yung authority ng Panginoon. Kailangan, kapag may sinabi ang Panginoon, susundin natin. Kapag may inutos ang Panginoon, pupuntahan natin, gagawin natin. Hindi yung mag-ibang direction tayo, katulad ng ginawa ni Jonah. Kaya nakita natin yung kapangyarihan ng Panginoon. Pinalabali siya. Authority ng Panginoon, gusto niya yung mga tao ng Ninive. Hindi lang sa Ninive, pati sa atin din mga kapatid gusto niya rin mag-repent. Kaya yun, napakaganda ng mga lesson. And alam mo yun, may kapupulutan talaga ng aral dito kapag nagbasa ka ng salita ng Panginoon dito sa Bible. Kaya ano ba, nandito na tayo sa prayer and fasting, day 4, and reminding you what are the benefits, ano ba yung mga meaning o kahulugan, bakit ba tayo nagpe-prayer and fasting? Sapagkat mga kapatid, we know when we need to have a spiritual goals, our spirit need to be connected to God at lumago tayo sa pananampalataya at gain din yung pagbabahagi na kailangan. Pagka na-receive mo yung salita ng Panginoon, ibabahagi mo yung salita ng ating Panginoon. At for us to have especially those prayer and fasting, we need to do it because we need to change something. And kailangan baguhin. At kapatid, tignan mo yung katabi mo, may kailangan baguhin dyan. At maging sa'yo rin. Maging sa pag-uugali, sa pagsasalita, syempre, may kailangan baguhin. Binabago ng ating Panginoon yan. Maging sa ating komunidad, sa ating sarili, sa community, sa ating bansa. At gusto ng Panginoon na baguhin at patungo sa kanyang kabanalan, sa kanyang kaluwalhatian. At higit sa lahat, why we need to pray and fast, because we need to humble ourselves to God. Ayan! Salamat sa Panginoon at later kakantayin natin yung sa iyong pag-ibig, no? Salamat sa ating mga worship team, salamat sa ating mga media ministry, ating mga servant leaders. Kaya iyandahan natin ang ating puso at tayo ay ibigkas natin yung pag-awit, no, para sa ating Panginoon. Praise the Lord. Ayan, sa iyong pag-ibig by Jesus Country Church. Ikaw ang liwanag.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory be to God. Ayan, sa kanyang pag-ibig. Saan ba tayo mananatili? Hindi sa mga pangyarihan Diyos. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay nalulungkot, marami kang alalahanin sa buhay, kumapit ka lang at manatili ka lang sa kanyang pag-ibig. Praise God. Hallelujah. Amen. Ayan mga kapatid, no? Habang tayo ay nasa prayer and fasting, ito yung pinapaalala lang sa atin. We need to don't worry, no? Do not worry in prayer and fasting sapagkat sabi rito sa Isaiah chapter 41 verse 10, do not fear, no? Because God is with us. Do not be afraid because He is our God. The Lord will give us strength, will give us power, the ability, the assurance, the health, mga kapatid, na kakailanganin natin, and only through Him, to God alone, no? By His righteous hand, ika nga, no? Sa kapangyarihan ng kamay, ng kanang kamay ng ating Panginoon, ay mararanasan natin yung justice, yung power, dito, mararanasan din natin yung salvation na tinatawag. Kaya, mga kapatid, saan ka ba mananangan pa? Saan ka ba ibibigay mo ang iyong buhay? Kundi sa ating Panginoon Jesus na wala nang iba. Kaya, don't be afraid, don't worry. Mga kapatid, God will do the rest. He will give you strength. Kaya, mga kapatid, don't forget to follow our Facebook page. We do have our Facebook page. And gayon din, meron din tayong YouTube. Kaya, mga kapatid, do not forget to subscribe. Do not be afraid to subscribe sa ating gawain na to. Kaya, salamat sa Panginoon. Thank you, Lord Jesus. At salamat din sa ating mga international churches, sa mga nakikinig sa atin, international. Meron tayo dyan sa Canada, meron tayo sa Japan, at sa China. Praise the Lord. At gayon din, binabati rin natin yung ating mga local churches. Meron din tayo dito sa Las Piñas, sa Cavite, sa Batangas. Praise the Lord. Ayan, pinaparami ng Panginoon ang ating gawain. Kaya dito ka na, manangan sa presensya ng ating Panginoon. And now, we're going to our coffee break. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Praise the Lord. Glory be to God. At nais kong bahagi sa inyo. Ito is Psalm 112 verse 1. Mga kapatid, we invite you na lagi tayo magbasa. We encourage you na tayo ay magsaliksik lagi ng salita at ng karunungan na nagmumula. Saan? Hindi, walang iba kundi sa ating Panginoon lang, no? Kaya mga kapatid, dito sabi sa Psalm 112 verse 1, praise the Lord, blessed is the man who fears the Lord, who greatly delights in the commandments. Ayan, sumusunod pa tayo sa mga pinag-uutos ng ating Panginoon sapagkat nandyan ang banal na Espiritu. Sinasabi sa atin na huwag mong gagawin niya, huwag kang magpapakalulong sa alak, huwag kang iinom ng alak, huwag kang maninigarilyo, huwag kang magbe-vape, no? Huwag kang magsusugal sapagkat dito ilalayo ka niya sa presensya ng Panginoon. Ngunit, if you are worshiping, if you are praising the Lord, and sinasabi ron, hindi mo papangambahan ang lahat ng mangyayari sa mundo nito. You will not be afraid of anything what will happen to this world. Magkaroon man ng pandemic, no? Mga bagong pandemya na darating, mga kapatid, dito bibigyan ka ng assurance ng ating Panginoon. Kaya, saan ka? Wala nang iba. Saan ka mananangan? Wala nang iba kundi sa ating Panginoon. Praise God. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting.
Praise God! Hallelujah! Glory be to God, and salamat din sa ating mga gawain, no? At gayon din sa ating mga, hindi lang yun, sa ating mga kingdom partners, kingdom builders. At alam mo yun, you can be part of the mission ng ating Panginoon to bring people to God, to be a servant to God. Kaya mga kapatid, be a digital evangelist. And isa yan sa mga pinapagawa rin sa atin ng ating Panginoon. Click lang kapatid, saglit lang. Dati nahihirapan tayong mag-invite, no? Pagka wala pa dati mga cellphone, pupunta mo pa yun sa bahay nila. Pero ngayon, kiklik mo lang at dito makikita na nila yung gawain natin dito sa church at baka pa sila ma-encourage, kapatid. Kaya be a digital evangelist, and this 2024 is the year of divine intervention. Kaya mga kapatid, dito babaguhin. God will intervene, no, in our community. God will intervene in our workplace, no? Ikaw, nag-aaral ka, God will intervene. Tuturuan tayo ng ating Panginoon. Babaguhin niya tayo. At maraming tuturo ang Panginoon. Kamangha-manghang pamamaraan ng ating Panginoon. Kaya, it will be a divine intervention for every one of us, lalong-lalo na sa mga mananampalataya ng ating Panginoon. And this January is a growing faith, month of growing faith. At dito, mga kapatid, we encourage you na sama-sama tayong lumago sa pananampalataya at sa gawain ng ating Panginoon. Glory be to God. Let us open our Bible in Acts chapter 4, verse 1 to 3. No? Dito, we would like to thanks also our kingdom partners, kingdom builders, tithes givers, no, mga kapatid. So walang sawa na sumusuporta sa gawain. Hindi lang sila digital evangelists, pero nagbibigay sila para sa gawain, no? Para sa church, para sa kaluwalhatian, sa kapangyarihan, sa kingdom ng ating Panginoon. Be a pledger, mga kapatid. Salamat din sa ating mga love offering, ha. Thank you, Lord. At may the Lord God bless you. May the Lord God keep you. And may the Lord God face shine upon you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Napakaganda ng mensahe ng ating Panginoon. And if you want to grow more with your faith in our Lord sa gawain, mga kapatid, we invite you sa mga small group na ito. Meron tayong small group na tinatawag. Meron tayong men's ministry, women's ministry, women's of wisdom, youth. Meron tayong young pro, and meron na rin tayo mga growing teens, mga kapatid, and the kids church. Salamat sa Panginoon sa mga gawain ito, and we invite you to be part of this small groups. At dito, mas lalong lalalim ka pa sa kaalaman, at dito bibigyan ka ng desire, no, to have fellowship with your brothers and sisters. Kaya don't forget to join, mga kapatid, our gawain natin every 8:16 a.m. or p.m. Accept the challenge, pray, no, set your alarm clock dito sa ating gawain, and we have to pray for our sanctuary. I-bless mo yung mga members, i-bless yung mga pledgers at yung mga tinatawag ng ating Panginoon upang magkabahagi sa pagtatayo ng sanctuary ng ating Panginoon. Dito lang yan sa Andrea Village, mga kapatid. Dito, we pray na matapos agad, no, this year. Salamat sa Panginoon. And we need to also pray. Number 2 is yung mga growing servant natin, yung mga members of the church. Kahit hindi yung mga members, yung regular na nanonood ng ating gawain dito sa ating OPM, pag-pray din natin sila, mga kapatid, and we need to pray them to become a digital evangelist or be an evangelist, a sharer of the Word of God. Kaya salamat sa Panginoon. So, 8:16 a.m. or p.m.
a.m. Set your alarm clock, mga kapatid. Thank you, Lord, sa mga gawain ito. Now, we read the Word of God in Acts chapter 4, verse 1 to 3. I'm reading it in ESV version, mga kapatid. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah. Sabi rito, as they were speaking to the people, the priest and the captain of the temple and the Sadducees came upon them, greatly annoyed because they were teaching the people. Sabi ron, and proclaiming in Jesus the resurrection from the dead, and they arrested them and put them in custody until the next day, for it was already evening. Manalangin tayo. Hallelujah. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong salita. At tulungan mo kami, Panginoon, na ang salita mo ay magliwanag sa amin. At gayon din, kapag kami nakatanggap ng salita na ito, Panginoon, ay mabahagi namin na sa gayon kami rin ay magliwanag para sa mundong ito, para sa aming mga mahal sa buhay. Salamat po, Panginoon, and we thank you, Father God, for this word, and give us wisdom, knowledge, and understanding so that we may live according to your word, according to your teaching. Salamat po, Panginoon. And all of this we pray in your mighty name. In Jesus' name, amen. Praise God. Praise the Lord. Glory be to God. At salamat sa Panginoon. Mapagpalang gabi. And wini-welcome namin kayo dito sa ating gawain sa OPM, our online prayer meeting here at Jesus Comfy Church. And my name is Brother Yurj Espiritu. Salamat sa Panginoon. Let us always seek His Word. No? Let us always seek the truth, and the truth will set us free. Ayan. Sa mga kapatid natin sa New Blessings, no? Mga bago pa lang na nakikinig sa gawaing ito, wini-welcome din namin kayo. If you are watching it in replays, good morning, good afternoon, and good evening sa ating lahat, and glory be to God. And now, mga kapatid, what I want to ask you these questions. What are the things that motivates you? Ano ba yung nakakapag-motivate sa'yo? Nakakapag-motivate ba sa'yo yung asawa mo o yung anak mo? Nakakapag-motivate ba sa'yo yung iyong trabaho? Nakakapag-motivate ba sa'yo yung tinatawag na gano'n? Yung pera or money? No? Nakakapag-motivate ba sa'yo yung mga bagay na nakakapag-benefit sa'yo? And dito mga kapatid, why people cannot continue, no? Once they experience, no? When they cannot be motivated at nakaka-experience sila ng mga problema, lots of problems na encounter nila sa kanilang buhay. Andiyan yung pag tinatawag na laziness, no? Nagiging tamad, no? Kaya hindi continue, hindi nakakapag-motivate sa kanya. Siyempre, pag tinatamad siya, nandun lang siya sa higaan at hindi na siya babangon, no? At may mga problema na nasaktan ka, na-hurt ka ng iyong minamahal, no? Ganun talaga kapatid kapag you are wounded, no? Kapag tinatawag na wounded, sino ba naman dito napilayan, natapilok, no? Na sugatan habang ikaw ay naglalakad, wounded ka, dadaling ka sa ospital, no? Magpapahinga ka ng ilang araw sa iyong higaan, hindi ka na makakapagpatuloy. You cannot motivate when you are hurt. At dito merong din mga persecution na tinatawag, no? Diyan yung mga bulungan. Para may grupo ng mga bulungan. Alam niyo yun kapatid na dito once may naririnig ka na sinasabi sa'yo na hindi maganda at ikaw naman ay gumagawa ng mabuti, that is persecution na tinatawag. At dito, kapag ka nagwawalis ka lang ng bahay mo, nakikita ka nila, ba't nagwawalis yan? Ang yaman-yaman yan. Na pinagchichismisan ka, mga kapatid, may mga persecution na tinatawag na.
part of those persecution. At nga, kapag ka busted, no, ng isang tao, ay hindi rin na rin nakakapagpatuloy. Hindi siya mamomotivate sapagkat busted nga eh. Katulad ng ilaw, kapag busted, ay hindi na rin makakapagpatuloy. That is the life of every Christian, mga kapatid. Every Christians are discontinued. Every Christians are being stopped for doing something na ginagawa nila, biglang huminto. Pero doon, mga kapatid, wala nang pamamaraan, no? Parang sila ay patay, no? Nawala ng kuryente sa buhay. Kaya they are discontinued, and many Christians na tinatawag na sinasabi rin ng mga iba, no? Yung Christian na yan, boring yan, no? Walang excitement diyan, boring yan, hindi maganda yan dito. Mayroon kaming inuman, mayroon kaming kasiyahan, no? Yung life daw ng isang buhay Kristiyano, mahirap, napakahirap. Ako, hindi mo ba i-experience yung mga happenings namin? Kaya dito ka na, lalo na, it's very difficult daw na kapag kami mga gawain, ako, hindi ka na kasama sa amin, no? But others, mga kapatid, don't know the life of Christians. Ito yung sasabihin namin sa mga hindi pa Kristiyano. Pero dalangin natin, no? The Word of God makes its lights to yourselves, mga kapatid. Every Christian, mga kapatid, or meron din mga Kristiyano, pero they don't know na the life of Christians is meaningful. Bakit meaningful, mga kapatid? No? Ano ba yung meaningful na tinatawag? Mga kapatid, eto, kapag gumagawa ka ng mabuti para sa iyong kapwa, that is also a meaningful. At kapag sumusunod ka sa iyong magulang, that is also considered as meaningful. Yung buhay natin, kapag hindi tayo sumusunod sa ating mga magulang, that's not considered as meaningful. Sapagkat dito, hindi kalugod-lugod ang tawag doon. That is meaningless, no? And it's amazing na we Christians has a wonderful life, no? Exciting life na tinatawag. Sinasabi ng iba, hindi exciting yan. Sapagkat dito maraming ginagawang bawal, no? Sapagkat dito, mga kapatid, tinuturo sa atin ng pagiging Kristiyano ay exciting. Sapagkat nandito, namomotivate tayo. Dito lang tayo nag-grow, no? Sa ating pananampalataya, how to become a Christ-like na tinatawag. And it is so exciting, mga kapatid. Katulad nga ng experience, no, nang nabasa. Kung nabasa mo yung Acts chapter 4, no, ito si Peter and si John. Little background lang, mga kapatid. This is si Peter. Alam naman natin, siya ay si Simon Peter, and tinatawag din siyang The Rock, no? The Rock. Kaya dito, mga kapatid, alam nyo to, si Simon Peter is mangingisda rin. At si John naman, kapatid niya si James, na tinatawag din silang The Son of Thunder. Wow, napakagandang pangalan, The Son of Thunder. At itong si John, mga kapatid, tinatawag din siyang Revelator. Bakit? Because he wrote the Revelation. Nagpakita ng vision ang ating Panginoon dito sa Patmos na tinatawag, doon sa lugar kung saan siya na-exiled. Kaya great things to learn about here, no, with Apostle Peter and Apostle John, no. They experienced bitterness, they experienced persecution, but wanting to learn, mga kapatid, they continued. Sabihin mo, continue. No, nagpapatuloy, hindi humihinto. Once nawala yung motivation, mga kapatid, kasi ang motivation natin nandito lang sa lupa Pero, mga kapatid, there is an exciting fact about being a Christian. No? People doubt to these two people, mga kapatid. Nagduda, pati ganun din yung mga priests, Sadducees. Pero dito, maraming tao, tulad natin, being a Christians, marami rin nagdududa. Marami rin nagagalit. No? Marami ding hindi nasisiyahan sa mga ginagawa natin bilang Kristiyano. But ang maganda ron, we continue.
Sabi mo, continue. Amen. Continue to serve God. At dito mga kapatid, meron din 'di ba na mga spiritual realm na tinatawag. Yung physical realm na tinatawag na experience ni John and ni Apostle Peter, na-aresto sila. They were arrested and they're questioned and they were accused, no? For something na, alam mo yun, kapag may ginagawa kang tama, no, sa mga Kristiyano, pag may ginagawang tama, mali ka sa paningin ng iba. Kaya, before that, have a quick background for, ano ba yung, bakit ba sila nakulong, bakit ba sila na-aresto? In Acts chapter 3, mga kapatid, Peter and John, going to the temple, siyempre, pag ikaw mananampalataya ka, Hudyo ka, pupunta ka sa church, magsisimba ka, mananalangin ka, and sa pagpunta nila sa church, nakita nila yung lumpo, one lame man na tinatawag, and nakaupo siya ron, at ito yung makapangyarihang ginawa ng Panginoon. Through the name of Jesus Christ, pinagaling ito ng dalawa, ni Apostle Peter and Apostle John. And yun din, and kaya sila na-accuse or na question dun sa lugar na yon, because they preaching the name of Jesus. They are preaching, no, to repent, each and every one of them. Kaya tayo, we as a Christians, we teach repentance, no. At dito mga kapatid, ito yung mga nangyari, kaya sila ay inaresto. At gayon din, sapagkat ito mga Sadducees, mga Pharisees, they were questioned sapagkat hindi sila naniniwala kay Kristo. Have you ever persecuted into something, mga kapatid, na alam mo yun, no, ako rin na-persecute ng nanay ko. Nung bata ako, nakakulong ako, no? I'm taken into custody dun sa CR, kinulong ako ron. Alam mo yun, na mali naman pala, no? Mali naman pala persecution. Hindi persecution yun, mga kapatid. Yun yung pagsuway na tinatawag. Sapagkat pagka may inutos sa'yo magulang mo, dapat mong sundin. Persecution is different from that. Persecution, like yung mga nag-share ng salita ng Panginoon, at dito pinagbabawal ito. Mga gumagawa ng tama, dito pinagbabawal ito. Ganyan din sa mga communist nation, marami yan. Mga relatives, mga ayaw sa'yo bilang Kristiyano, no? That is also persecution. Ayaw ka nilang makita nagsasalita, pinapangaralan mo sila ng salita ng Panginoon. At dito, alam mo yun, may baptism story, alam mo yun, na ako na persecute talaga. Ito yung persecution na tinatawag. Dito, maging ang aking ina ay na-persecute din ng aking ama. Because dito, ayaw niya kaming maging born again Christian. When I baptized at the age of 12, dito mga kapatid, dito pinapersecute na kami. Ayaw na kami. No? Pinapagalitan na kami ng aming ama. And yung nanay ko naman, yung Bible niya sinunog. In Jesus' name. Pero that is called persecution, mga kapatid. But the unbelievable fact, mga kapatid, netong nangyari kay John and kay Apostle Peter in Acts chapter 4 verse 5, yung mga rulers nagkwentuhan, nagsama-sama sila, paano ba natin, no, paparusahan itong dalawang to. They inquire. Sabi mo, inquire, no? They inquire. Sabi rito in Acts chapter 4 verse 5, on the next day, the rulers and the elders and the scribes gathered together in Jerusalem, no? And they inquired, sapagkat dito inaalam nila paano ba, no, namin ma-accuse tong dalawang to. And in verse 7, sabi rito mga kapatid, in verse 7, and when they had set them in the midst, they inquired, by what power or by what name did you do this?
no? Sa kaninong pangalan, sa kaninong kapangyarihan yung ginagawa ito. And most of them, mga Pariseo, mga Sadducees, hindi alam kung sino ba yung pinadala. Sino ba yung magliligtas, no? Meron sinasabi na sa Isaiah na magliligtas, a child will be born and he will become a prince of peace, no? The Father of all nations, Almighty God and everlasting Father. 'Yon. Kaya dito mga kapatid, dito alam niyo na ayaw nilang tanggapin tong tinatawag na Kristo because they have their own words, no, na sinusundan dun lang sa libro, pero in their heart they cannot follow because they are blinded. And many Christians facing many problems, mga kapatid, hindi lang sa mga persecution, pero dun din sila na motivate to follow and to follow God. Because kapag nakaranas sila ng kakulangan sa pambayad, no, sa kanilang mga bills, dito, they cannot continue. Kapag nagkaroon sila ng problema sa love life, they cannot continue. Kapag nagkulang ang kanilang pagkain, they cannot continue to serve God. Pero with Apostle Peter and Apostle John, it is not a problem, mga kapatid, because even they don't have this, they have God. God can provide them food. God can provide them shelter. God will provide the love. Yung pagmamahal ng ating Panginoon, kayang i-provide ng hindi kayang ibigay ng tao. Kaya, let's go to the question. Let us open our manuals dun sa ating prayer and fasting. And the question sa ating day 4, our question number 1, ano ang mga pagsubok ang kinaharap nila Pedro at Juan? Actually, wala walang pagsubok na nangyari doon. Dito, naranasan lang nila na i-persecute sila ng mga Pharisees, ng mga ibang tao na hindi na naman nananampalataya kay Kristo. Pero yun yung in physical terms. Pero sa pagharap, no, mga kapatid, dito, basically, in our own understanding, kapag nabasa mo yung salita doon sa gospel, no, na ito yung pwede nila maging problema, pain, no, pwede silang makulong, at yung tinatawag na humility, papayain sila. These are the trials or yung problema na may experience sila. Pero hindi problema sa kanila yung kapatid sapagkat kasama nila ang ating Panginoon. Ang problema nila, ang hindi nila masunod ang kagustuhan ng Diyos. Ang problema doon kung hindi nila masunod ang kalooban ng Panginoon. That is their problem, no, mga kapatid. Pero ginawa nila pinagpatuloy nila, they continued, even they persecuted by many leaders, no? Nagpatuloy sila. Kaya let us read in verse 10 sa Acts chapter 4. At dito maganda ito Sabi rito, let it be known to all of you and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by his name, a man standing before you. Yung pilay nakatayo, yung pilay nagkaroon ng kapangyarihan upang tumayo through the name of Jesus Christ. At mga kapatid, there is nothing impossible with the Lord kapag ikaw ay nananampalataya sa Panginoon. Kung ikaw, kapatid, may sakit, kaya kang pagalingin ng Panginoon. Alam mo yung boldness na pinakita, no, netong dalawang to, napaka extraordinary, no, sapagkat dito, kung kaya mong paglabanan yung mga persecution, and not by your own self, mga kapatid, pero by the name of Jesus, mga kapatid, you can do everything. And even you experience persecution, no, sabi doon, hindi ka titigil sa pagbabahagi ng salita. Once you know the power of God and you experience the holy presence of God,
mga kapatid, hindi ka hihinto sa iyong pananampalataya. Even you experience difficulty sa mga pambayad na yan. At dito mga kapatid, they did not discontinued. And marami sa atin, no, they discontinued sa mga gawain. Nabang, no, nasaktan, hindi nagpatuloy. At dito, I want to share this point. Number 1, my point is sustain. No? Sabihin mo, sustain. The right hand of God can sustain you. Actually, yun nga sinasabi nga natin, we cannot sustain ourselves because we are only human and our capabilities are limited, no? We cannot sustain ourselves with our own strength, no? Kapag example, may business ka, kapatid, hindi naman sinasabi na magtatagal yung business na yan, no? Pero sa kapangyarihan ng Panginoon, once you have a prayerful life, no, and you believe in God that He can sustain you, your business, your work, your career, ano man yan mga kapatid, only God can sustain you. And katulad nga ng isang bulaklak or ng halaman, no, subukan mo, tanggalin yung tubig, no? Mga kapatid, mamamatay yan. Ganun din tayo sa ating relationship sa Panginoon. Kapag tayo ay nawala sa presensya ng Panginoon, lumayo tayo sa presensya ng Panginoon, mamamatay din. Katulad ng halaman. Kaya, don't lose your connection to the Lord. And let's go to question number 2. Ating day 4 prayer and fasting, sabi rito, question dito, sa papaanong paraan nila hinarap ang mga pagsubok na ito. No? And I want to share this to you. In Acts chapter 4 verse 8, sabi rito mga kapatid, then Peter filled with the Holy Spirit and said to them, to the rulers of the people and the elders. No? They are filled with the Holy Spirit. No? The Holy Spirit can sustain you. The Holy Spirit can motivate you. The Holy Spirit can give you something that you cannot provide for yourselves, mga kapatid. And that is the power. Don't lose your life with your connection to the Word, to the Lord, and to the Word of God. No? E dito, when you are not filled with the Holy Spirit, mga kapatid, magiging lantang gulay tayo. And my point number 2, God will strengthen us. Strength. Sabi mo, point number 2, strength. The right hand of God will give us strength. And mga kapatid, sabi rito sa Nehemiah chapter 8 verse 10, God, the joy of God will give us strength. Alam mo yun, kapag na-experience mo na maligaya o masaya ang ating Panginoon sapagkat nagagawa mo yung mga pinagagawa niya, mga kapatid, alam mo yung strength lagi nandyan kapag nanghihina ka and when you experience the Word of God, ito yung nagmamanifest sa iyong buhay, mga kapatid, God will give you strength. And let's go to the question number 3. Sa ating day 4 prayer and fasting, ano ang mga katangian ng mga disipulo na dapat tularan? Ito, maganda to mga kapatid. These are the wonderful example. At ito yung mga pagiging boldness, no, ng dalawang ito. Naging bold sila, naging matapang sila, no? At yung pagiging masunurin, pagiging continue, no? Pagpapatuloy sa gawain, no? Sapagkat ang ating Panginoon ay laging nagpapatuloy, at dito kapag ka nagpapatuloy ka, hindi ka manghihina. Sabi mo, hindi ako manghihina sapagkat nagpapatuloy ako sa Panginoon. That is the passion for the ministry na every Christian should have a passion like this, mga kapatid, na nagpapatuloy, na may boldness, and God will do the rest. God will provide everything for you. Like Peter and John, they continue, they become boldness, they have the power of the Holy Spirit into their lives. Kaya nga sila nakapagpatayo ng isang lumpo. Alam mo yun, lumpo na yun, hindi na nakakatayo yun. Simula nung nang isinilang siya, no? Nung sinilang siya, syempre, hindi na agad nakakatayo yun. Pero,
simula nung namulat yung kanyang isipan, no, at dito he became first age niya na sa kanyang edad, hindi na siya nakakatayo. Pero dito mga kapatid, dito nakita yung kapangyarihan ng Panginoon through these two apostles. Kaya the right hand of God gives us power, gives us strength. And in Acts chapter 4 verse 27 mga kapatid, sabi rito, and napaka ganda, no? Sabi rito, for truly in these cities we were gathered together against your holy servants Jesus, whom you anoint, both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the people of Israel, to do whatever your hands and your plans had destined to take place. And yes, mga kapatid, the Word of God, the right hand of God will manifest everything for you. Mga kapatid, God will heal you, God will give you strength, and mga kapatid, there is a power that will be released or revealed into your life. The power of the Holy Spirit will manifest in you. Salamat sa Panginoon, and you can see and you can experience the miracle work of God when you are filled with the Holy Spirit. And when you are praising, when you are worshiping, you will feel the work of the Holy Spirit, at napakaganda, no, na ma-experience na yun. Kung ikaw hindi mo pa na-experience mga kapatid, subukan mo. Dalangin ko, subukan mo na every time pagising mo at dito ma-experience mo na yung kapangyarihan ng Panginoon. He can sustain you, He will give you strength, and there is no difficult, no, na hindi kayang gawin ng ating Panginoon. Lahat kaya niyang gawin, no. Mga plano niya ay masusunod. Dalangin natin na we submit to God, even if we experience pain, no, even if we experience hardship in our life, we continue, we sustain. We need to serve God with all our heart, with all our strength, our mind. Let us worship the Lord. And that is the word of encouragement. In question number 4, mga kapatid, sabi rito, ano-ano ang idinulot ng divine intervention sa istorya? Mga kapatid, divine intervention can do miracle work things into your life. Kaya niyang baguhin. Mga masasamang pag-uugali, kaya niyang baguhin. He will intervene into your life if you have a Word of God. No? Kailangan lagi tayong magbasa ng salita ng ating Panginoon. Do not disconnected to the Word, sapagkat the Word of God is life. No? The Word of God is a living water. No? That is Jesus Christ. And Peter and John can do miracle work katulad nung nangyari dun sa Acts chapter 3. And mga kapatid, so that everyone could see, and so that everyone can be encouraged, no? Other believers, or kung ikaw na nakikinig at hindi ka pa Kristiyano, mga kapatid, I pray that the Word of God, the Holy Spirit will encourage you. And my point number 3 is encouragement. Amen! Encouragement. Type mo dyan, encourage. Mga kapatid, the right hand of God will encourage you. And in Acts chapter 4 verse 33, sabi rito mga kapatid, and with great power the apostles were giving their testimonies to the resurrection of the Lord Jesus, and a great grace was upon them all. Amen. What a miracle work, because they experienced the miracle work of God. So they testify that that Jesus Christ is the Son of God. They will testify that Jesus
is the living God. He can do everything. He can do miracle works. Even in your life, God can change you. God can provide you miracle things, mga kapatid. And be a digital evangelist, mga kapatid. If you haven't been, na hindi ka pa nakakapagbahagi ng salita ng Panginoon, be a digital evangelist. Share mo na to, kapatid, right now. Share mo na ang salita ng ating Panginoon. At salamat sa Panginoon. Our question. Number 5, ano ang mga susi ang inyong natuklasan para maranasan natin ang divine intervention? Simple, very simple, mga kapatid. We need to sustain, we need to have strength, and we need to encourage. Sustain is to continue to be strengthened, is to filled with the Holy Spirit, and to encourage is to share the Word of God. Heavenly Father, salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat sa mga pagpapala. Salamat sa kabutihan. Salamat sa iyong salita na iyong binahagi, Panginoon, para sa amin. Thank you, Jesus, for everything. Thank you, Lord God, for your life you have given us. Thank you for the salvation, Lord God. Heavenly Father, we thank you and we give all the praises and glory into your name, Almighty God. Salamat po, Panginoon. At kung kapatid, kung na-experience mo yung power and the miracle work of God, this is the right time to repent. Mga kapatid, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon, and God will forgive us. At bigkasin mo sa iyong bibig, mula sa iyong puso, sabihin mo ang panalangin na ito. My sovereign Lord, my Jesus, my Savior, forgive me. Please forgive me, Lord, because I am weak. Forgive me, Lord, because I am stubborn. Forgive me, Lord, because I am selfish. Forgive my mistake, O Lord Jesus. Forgive me because I am lame. Naging lumpo ako, Panginoon. I am well aware, Lord Jesus, of my sins, of all my sins. I am deeply sorry for everything. I open up my heart. I welcome you as my King and my Savior. Please transform me. Father God, I thank you for your forgiveness of sins. And I thank you, Lord, for your love and mercy. I thank you for the gift of eternal life. I love you, Holy Spirit. In Jesus' name, Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Kapatid, sumabay ka ba sa panalangin ko? At dalangin ko na sumabay ka, at dalangin ko na magpatuloy tayo sa gawain ito. At patuloy din tayo na sumunod, sa mga pinag-uutos ng ating Panginoon. If you cannot motivate yourself, God can motivate you, mga kapatid. There's nothing, yung kapangyarihan ng Panginoon kayang gumawa sa iyong buhay. So, mga kapatid, salamat sa Panginoon at salamat sa pagsama mo sa gawain ito, sa ating OPM, our online prayer meeting. And sumabay ka ba sa pag-awit? Nakinig ba tayo sa salita ng ating Panginoon? At dito, mga kapatid, kung sumabay ka, let us declare, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name. Amen. Power is in you, Messiah. That is our Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Thank you, Lord, for joining us sa ating OPM. At salamat din sa pagpapatuloy sa ating prayer and fasting, mga kapatid. Let us sustain. Let us have strength that comes from the Lord, and let us encourage even ourselves and everyone, our
relatives, your friends, your co-workers, and your classmates. Yeah, thank you, Lord. And thank you, Lord, for all these things. And we worship you, we glorify you in Jesus' name. Thank you for joining us on